Ang tubig ay basa. Tingnan nyo, nag-uumpisa na. Pagmasdan nyo ang aparato. Tila yata sa oras na maging aktibo ito na ang udyat para tayo ay magmadali. Subalit ang tanong na lamang, Ninang, saan dito ang daanan? What? Tingnan nyo naman. 7 ba yan na pintuan na yan? Ang dami-dami naman. Saan naman tayong dadaan dyan? Akala ko naman pagpasok natin sa talangkahan, yun na yun at makakapasok tayo ng madalian. Aba, mag-iini-mini-mini mo pa tayo dyan. Tingnan mo naman yan, ang dami ng pintuan. Ninang, saan ba tayong papasok dyan? Huwag kayong mag-alala at mahanap din natin yon. What? Anong mahanap? Ibig sabihin hindi nyo rin alam kung saan yun dito? Teka nga, akala ko ba nanggaling na kayo dito nitong sinilta ba? Bakit parang hindi nyo alam kung saan tayong daraan? Aba. Ninang, sign of agings na ba yan? Loko, ang ibig kong sabihin, malalaman din natin. Dahil ang mga pintong yan ay nagpapapalit-palit. Hindi yang pumipirme sa isang lugar lamang. Lumilipat yan ng lumilipat, kaya walang katiyakan kung alin ang tamang daanan patungo sa loob ng kampo ng mga kampon. Wow! Dito pa lang tayong nasa may tarangkahan. Parang hirap na tayo sa bongad. Ang complicated naman ng mga ginawa nilang kulungan ng mga kampon. Sino bang nakaisip ng design nito? Para naman mabigwisan natin ang isa. Saan ka ba nakakita ng palipat-lipat na pintuan? Di, ayan sa harapan mo. Ninang, ano ang palatandaan para malaman natin kung alin yung tamang pintuan dyan? Para naman oras na maging aktibo yung aparato ni Senyor, makapasok na tayo kaagad-agad. Aba, kailangan nating magmadali. Narinig nyo naman siguro yung mga labanan na nagaganap sa loob. Kumalma lamang kayo. Walang maidudulot sa ating mabuti ang inyong pagkataranta. Hindi lahat na idadaan sa pagmamadali. Hindi lahat na idadaan sa ora-orada. May kasabihan nga tayo na ang maglakad ng matulin, Mabilis makakarating sa kanyang pupuntahan. Mali, ikaw talaga tungaks ka. Ang maglakad ng matulin, siguro naghahanap ng kumita. Ninang, bilisan na natin. Ituro mo na ang tamang daanan. Ako ang tamang daan. Pagmasdan nyo, bihira ko lamang gamitin ang kapangyarihang ito. Subalit, gamit ang aking mga medium sa pagiging isang espiritista, malalaman natin kung saan ang mataas na konsentrasyon ng mga kampon. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga giliw kong ka-midnight, at panibagong yugto po tayo sa inyong inaabangang kwento ng pakikipagsapalaran, pakikipagkaibigan, kasayahan at kaunting kalungkutan at may panakanakang aksyon na alias itim na hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Ang ating nagdaang kabanata ay tumukoy sa kanilang pagpasok sa bakuran ng kaharian o kastilyo nitong si Vladimir, kung saan nga ay naroon ng inumpisahan nitong si Senyor Ibarra ang pagpapagana sa kanilang aparato. Doon, bago nilang pasukin ang bakuran nitong kastilyo, ay nakaharap nila ang isang hybrid o advanced type ng aswang, kung saan napagkamalan ito nitong si Lakulas bilang uri ng arkanghel dahil na rin sa paggamit nito sa katawagang iyon. Ngunit itong si Umberto, ang panibagong uri ng aswang, ay naroroong natapos dahil na rin sa kapangyarihang pinagsama nitong sila Fred at ng itim na bruha na si Filomena. Hindi malinaw para sa kanila kung bakit naroroon na din naman pala itong si Zen at bakit hindi pa silang nilapitan o hindi pang nagpakita sa kanila. Na ayon nga dito sa itim na bruhang si Filomena, ay naroroong tumulong at siya mismo ang gumamit
ng mga tila bang lumulutang na bilugang itim na salamin na ginamit upang sanggain ang mga pag-atake ni Umberto at matuon ang lahat ng ito sa 6 niyang kasamahan. Ngunit sa kasalukuyan, habang akma silang papasok sa pintuan ng dungeon kung saan naroroon ang 7 pintuan na kailangan nilang pagpilian, naroroong nagpapatuloy ang labanan at batid nilang nasa loob ito ng isa sa mga pintong iyon, bagamat hindi nilang lubusang matukoy. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila bang magpapakitang gilas itong si Sir Ed gamit ang kanyang pagiging isang parang normal expert. Mga ka-Midnight, muli po makikisuyo sa inyong like at comment sa ating kwento. At sana po kung hindi ka pang nakasubscribe sa channel na ito ay mag-subscribe na po kayo upang madagdagan ng ating mga ka-Midnight at kahaswang na nag-aabang sa ating mga istorya. Nalalapit na po at ngayon ay June 29, almost end of the month na, at pagkatapos noon po ay may 24 days na lamang po tayong aantayin upang sa muli po ay subukan natin ang mga pag-apply sa ating partnership nang sa gayon ay muli po tayong makapag-umpisa sa ating personal na pakikipagsapalaran dito sa channel na ito at sa platform na ito. Dumako na tayo sa ating kwento. Tabi kayo dyan! Tabi! Dahil masailan ang gagawin kong mga susunod na hakbang upang madetermina natin kung alin sa 7 pintuan na yan ang kinaroroonan ng daanan pababa sa kailaliman. Grabe naman tong si Sir Ed. Akala mo naman napaka-ingrande ng gagawin niyang steps. Kailangan pang umalis tayo dito. Sa tingin mo paring Jimeno, ano kaya yung gagawin ni Sir Ed? At bakit parang napakaseryoso niya? Ngayon ko lang nakita na binaliktad niya yung sombrero niya. Madalas nakaharap yung pato-pato niyan, di ba? Bakit ngayon? Aba. Mukha yatang mabigat itong susunod na mga gagawing orasyon ni Sir Ed. Mabuti pang pakinggan natin para naman magamit natin sa susunod. Sa tingin mo, pwede kaya yung gamitin upang makahanap tayo ng mga masasarap na pagkain kagaya ng mga baboy ramo sa kagubatan? Sabi ni Sir Ed, ituturo daw niya ng tamang daanan Oo nga, para hindi ka nang maligaw sa susunod pa rin, Kulas. If in case of emergency, gumana na naman niyang pagiging napakatalino mo pagdating sa direksyon. Gamitin mo yung orasyon para ituro ka sa tamang daanan patungo sa liwanag. Doon nga ay makikita itong si Sir Ed na dinukot mula sa kanyang bulsa ang isang uri ng patalim. Maliit lamang ito na parabang personal na gamit niya at makikita na inusalan niya ito ng mga orasyon matapos ay itinusok niya sa kanyang hintuturo upang paduguin ito. Makikita na habang ginagawa niya ito, habang naroroong pumapatak ang dugo sa sahig, nag-uusal ng kakaibang orasyon itong si Sir Ed. Varet Sokar Imbrios, Nextar Valet Kairon, Ombrax Siltar Verion, Corven Altox, Nemerak, ang mga espiritu sa kapaligiran na naririto'ng gumagabay sa aking kapangyarihan, gamit ang aking katawan at gamit ang dugo at kontratang ating pagkasunduan, ituro niyo sa amin ang tamang daanan patungo sa kailaliman. Wow! Ang lapit naman nun! Ang galing nga! Parang ang astig gamitin yung orasyon niya, tapos ang iksi-iksi pa. Bakit yung sa akin, yung tinuro sa akin ni amoy lupa, ang haba-haba, nabubulol-bulol na ako, mapipigtas na yung ugat ko sa lalamunan ko Sir Ed, pwede mo bang ituro sa amin yon? Mamaya na at dyan muna kayo. Manood kayo at hindi ba akong tapos sa aking ritual? Ano, libs ka na sa akin, Kulas? Sembalosem, kapangyarihan ng aking kinikimkim, ipakita ang matuwid na daanan patungo sa ilalim. At doon nga, matapos ang kakatuwang uri ng ritual nitong si Sir Ed, nagliwanag ang dugo nito at naroroong tila bang kumilos at gumawa ng linya patungo sa isang pintuan na hindi nilang nakikita. Wala sa 7 pinto ang kanilang daraanan. Naroroon ito sa gitna. Ang bilugang uri ng simbolo na parabang mata
na pabilog ay naroong makikitang itinuturo ng nagliliwanag na pulang likido. Matapos iyon, namuo ang dugo nitong si Sir Ed na nagliliwanag patungo sa gitna ng bilog at doon ay naglaho ito. Kung gayon, panilin lang lamang ang 7 pintuan na nakita natin at ang totoong pintuan ay naririto sa gitna. Ninang, alam mo ba kung paano natin itong bubuksan? Wow! Ayos Napaka-kumpinyente naman yan. At bakit meron kang susi sa kulungan ng mga kampern, ha? At bakit hindi? Siguro naman ay hindi bawal ang gumawa ng replika ng mga susi kapag kaya mong gumawa. Isa sa kakayahan nitong si Nell ay ang lumikha ng replika ng kung anumang mga bagay na maliliit na kaya niyang imemorya ang hugis sa tanyo, kabilang na ang mga susi. Kayo naman, Ninang, huwag niyo na pong ipagmalaki yun. Hindi ko na nga kinikwento. Ay nako, sinasabi na nga ba, may pagkamagnanakaw pala tong sinil taba. Siguro magkasabot kayo ni Maria. Ninang, ikaw kinukonsinti mo pa tong sinil taba. Akalain mo, gumawa kayo ng susi sa bahay ng may bahay? Hala kayo, trespassers tayo dito. Loko. Ang katotohanan ng hinayaan nito ng mga primordial at ng mga vampirang nasa itaas ay ibig sabihin, walang kaso doon. Alam mo bang kung hindi itong maaari? Hindi na sana kaming nakalabas pa dito nang una kaming magtungo. Talaga, Ninang? Hindi mo man lang sinabi sa akin yun. Kamunti ka na pala tayong mamatay doon. Kung sinabi ko yun sa'yo, baka naman hindi natin nagawa ng maayos ang ating trabaho dito. At baka naman hindi mong nagawang lumikha ng replika sa pintuang yan. Ang susi na magdurugtong sa atin mula dito sa ibabaw patungo sa ilalim ng dungeon. Ano pang inantay nyo? Tumabi na kayo dyan at bubuksan na natin. At naroroong marahang inilusot nitong sininang ang kakaibang uri ng susi na may iba't ibang uri ng talim at hugis sa dulo nito. Matapos iyon, nang mailapat niya ito, ipinihit niya ito ng 3 beses patungo sa kaliwa at 1 beses patungo sa kanan. Matapos iyon ay tila bang idiniin niya ito. Doon ay maririnig ang tila bang metal na mekanismong gumagalaw sa kailaliman ng sahig na tinatapakan nila. Napaatras ang magkakasama at naroroong marahang umangat at lumitaw ang 8 pintuan, ang tunay na daanan patungo sa kailaliman. Doon ay dahan-dahang nagsisindihan ang mga ilawan sa gilid ng hagdan na nagpapakita ng daanan patungo sa kailaliman. Napakalawak at napakahaba ng hagdan pababa na tila bang walang katapusan. Naroroong hindi nilang makita ang dulo. Wow! Anong klaseng hagdanan yan? Bakit hindi pang nagpagawa ng elevator yung sila Vladimir? O kaya naman escalator? Para hindi na tayong kailangan bumaba pa dyan. Tingnan nyo, ang lalim-lalim yan. Hindi ko makita yung dulo. Parimeno, una ka na. What? Ba't akong mauuna? Hindi ko naman sinabing matapang ako. Itong si Chef, siya naman ang pulis. Hindi ba ang mga pulis sa tapang na tao? Hindi ba kayo yung mga antingera? Hindi ba't kayo yung matatapang? Bakit hindi pa kayo magtungo dyan? Teka nga, bakit parang hindi ko nang maramdaman yung labanan? At saka hindi ba, nandito't nagmumula yung labanan at pagyanig sa loob? Bakit yan parang napakatahimik? Dahil ang nakikita nyo ay ilusyon lamang. Ang nakikita nyo na hagdanan pa ibaba ay tanging magtuturo sa atin sa kung saan tayong kailangang maglakad patungo sa mismong kulungan. Ngunit kayo'y mag-iingat at huwag palilin lang dahil ang bangin sa hagdan pa ilalim ay tunay na magdudulot sa inyo ng panindim. Kamatayan ang inyong makakamtan kapag kayo ay hindi nag-ingat dito sa hagdan. Wow! Napakamakata mo naman, Ninang. At saan mo namang natutunan yon? Ang galing nun Ayan, nakasulat sa gilid.
hindi ka marunong magbasa. Oo nga pa rin, Kulas. Hindi ka man lamang very observant. Tingnan mo naman yan, oh. Nakasulat lang naman dyan. Ikaw talaga. You're so very, very funny. Ilang bisis ba kitang tuturuan kung paano magbasa para naman matutunan mo yun? What? Ako, hindi nagmabasa. Sabihin mo, tinatakpan lang yan ni Nelta ba? Kaya hindi ko makita. Uy, umalis ka nga dyan. Ang laki mong harang. Oh, ano pang inaantay natin? Pumasok na tayo. Para naman mahanap na natin si Paring Zen. Aba, baka kinakailangan niya na ng tulong natin. Kanina pa siyang nagkikipaglaban dyan eh. Kawawa naman yan at baka nabubugbog na. Kuya Fred, napakalalim yan. At saka kung totoong ilusyon lamang yan, papaano kung habang naglalakad tayo pa ilalim ay naririyan na yung mga kampon at inaabangan na tayo? Tama ang sinabi nitong si Nonoy. Posible ang mangyari yon. Kaya naman, huwag kayong hihiwalay. Ang kapangyarihan ni Ginoong Fred pagdating sa Dibinong Kalasag ang poprotekta sa atin pansamantala habang tayo ay bumababa. Dahil ang aparato ay kailangang gawing aktibo sa mismong entrada ng kanilang dungeon at hindi dito sa hagdanan pa lamang. Tama si Sir Ed. Ito ang kaparaanan ng mga vampira upang gawing mahirap ang lahat para sa atin. Hindi maiiwasan na may maligaw na mga kampon sa hagdan pa ibaba. Ngunit hindi natin maaaring gawing aktibo ang aparatong ito dahil kapag dito pa lamang ay pinagana na natin ito, hindi tayong aabot sa tamang oras upang matawid ang pugad ng mga kampon. Maniwala kayo sa akin dahil iyon ang pagkakamaling nagawa namin nang una naming tangkaing pasukin ang dungeon na ito na naging dahilan ng kamatayan ng ilan sa aming mga kasamahan. Kaya naman ayaw na nating maulit pa ang ganoong kaganapan. Ayaw na nating may magsakripisyo pa ng buhay dahil sa ating pagkukulang. Kaya naman nakikiusap ako sa inyo. Gawin niyong matalas ang inyong mga pandama. Lahat ng sasalubong sa atin ay kalaban. Huwag kayong mag-alinlangan na paslangin sila. Dahil ang mga kampon ay mapanlin lang. Doon ay nag-umpisa na ngang bumaba ang pangkat na pinangunahan nitong si Fred dahil nga sa taglay niya ang Dibinong Kalasag na poprotekta sa kanilang lahat nang sa gayon hindi silang basta-bastang malapitan ng mga kampon at hindi silang basta-bastang magawang atakihin ng mga ito o maramdaman man lamang. Ang epekto ng kalasag nitong si Fred ay kayang ikubli o iselyo mula sa kanilang kinaroroonan ang pagkalat ng kanilang presensya maging ang amoy, dahilan upang ito ang pinakaperpektong uri ng kaparaanan para sa kanilang grupo upang makalapit sa mismong pintuang nakapinid kung saan naman sa oras na babuksan ay naroroong lalantad sa kanila ang lahat ng mga kampon. Ayon nga dito kay Senyor Ibarra, ang pagkakamaling nagawa nila sa unang pagtatangkang pumasok dito kasama ang mga datihan niyang kasamahan at tauhan ay nagdulot ng kamatayan sa hindi mabilang na tao. Dahil sa labis na kabangisan ng mga kampon. Doon ay makikita nga na patuloy na nililiwanagan nitong sila Ninang at Sir Ed ang magkabilang gilid ng hagdanan. Dahil nga sa alam nilang ilusyon lamang ang kanilang dinaraanan, batid nila na maaaring sa isa sa mga parte ng daanang iyon ay may mga nag-aabang na kampon ng vampira. At hindi nilang maaaring hayaang makalmot man lamang sila nito. Dahil ang kamandag ng isang kampon ay segundo lamang ang kinakailangan upang lubusang gupuin ang katawan ng isang biktima at balutin ito ng kanilang kamandag. Dalawa lamang ang maaaring maging bunga nito. Una ay maaaring maging katulad nilang kampon ang sinumang tamaan ng kanilang pag-atake o maaaring magtagumpay at makatawid sa pagiging isang ganap na vampira. Subalit ang isa pa,
kapag hindi kinayanan ng puso ng kanilang magiging punterya o biktima, sasabog ito at mamamatay ang nilalang. Ito ang katotohanang alam nitong sila Senyor Ibarra at Ninang, mga bagay na paulit-ulit nilang ipinapaalala sa kanilang mga kasamahan. Ito ang kadahilanan kung bakit hindi nang sinubukan pa nitong si Senyor Ibarra ang magsama ng sandamakmak na mga siyentipiko at eksperto upang pag-aralan ang kanilang paglalakbay. Batid nitong si Senyor Ibarra na ang gagawin nilang pagpasok dito sa kampo ng mga kampon o ang pugad ng mga nabigong vampira. Alam nitong si Senyor Ibarra na mas maliit ang bilang ng kanilang mga kasamahan sa grupo, mas mataas ang tsansa na madali nilang matatapos ang kanilang paglalakbay at pagkuha sa mutya ng hunyango. Madali kayo. Halina kayo at manatili kayo kung saan akong naroroon. Huwag na huwag kayong hihiwalay. Nararamdaman ko, may ilang nilalang ang nagmamasid sa atin mula dito. Tila yata nag-aantay lamang sila ng pagkakataong sumugod sa atin. Hindi tayo maaaring magpabaya dito. Ang ilan sa kanila, maaaring intensyon ang lapain tayo. Ngunit ang ilan, maaaring nagbabalak lamang upang tayo ay pigilan sa pagpasok. Subukan nilang lumapit sa atin at matitikman nila ang lupit ng kamao ni Master Kulas. Teka nga, wag mong sabihin na tayo lang naapektuhan nitong ilusyon na ito ng hagdanan, tapos sila hindi. Dahil tayo ang nagbukas ng pintuan, sa atin gumagana ang ilusyon na naririto. Ngunit sa oras na marating natin ang baba ng hagdanan, maglalaho ang lahat ng ilusyong ito at malalantad sa atin ang pintuan ng mismong dungeon. Kaya naman, huwag kayong makulit, lalong-lalo ka na Kulas. Huwag mong hahayaan na maligaw ka dito at baka hindi na tayong magkita pang muli. Nararamdaman ko ang mga kalaban sa kapaligiran. Masama ang presensya ng ilan at mabibigat. Hindi kong masasabi kung sila ang sinasabi nyo at tinutukoy nyo mga kampon. Subalit, hindi silang ordinaryong kagaya lamang ng presensya ng mga aswang. Hindi silang mga antingero. Ibang pakiramdam ito. Maaaring sila na nga ang mga kampon. Tandaan nyo, matatalinong nilalang ang mga kampon. Malalakas, mabibilis, at hindi silang tatablan ng mga ordinaryong kakayahan ng mga antingero. Kaya naman kahit pang mga mutya na ordinaryo lamang ay hinding tatalab sa kanila at mga orasyon o tigalpo na nagmumula sa kaalamang natutunan ng mga antingero sa mga engkanto. Ito ay sa kadahilan ng ang mga engkanto noon pa man ay mas mabababa kumpara sa mga primordial dahilan sa kanilang dugo. Tama, ang dugo ng mga vampira ay sinasabing nagmula sa dugo ng purong mga engkanto noong araw na naisalin sa mga tao. Ang ibig sabihin, yung mga engkanto ngayon hindi nang ganun kapuro? Tama, dahil kagaya ng mundo ng mga tao, ang mga engkanto ay nagkaroon ng iba't ibang uri, lahi at dugo mula sa mga banyagang nilalang. Kaya naman, hindi na ganun katibay ang kanilang mga uri at lahi maging kapangyarihan. Hindi ba yung nakita natin doon sa memorya ni Among Zen? Yung nangyari doon kay Haring Zid? Yung naging parang hengkanto siya. Tapos naglaho sila nung Garlalus na kasama niya. Pumasok sila doon sa naglalawanag na portal. Hindi ba parang yun yung mondo ng mga hengkanto? Ang totoo niyan, ganun din ang nasa isipan ko. At tila yatang ang makakasagot lamang niyan sa atin ay ang mismong hari ng mga engkanto na nagtataglay ng karunungan ng sinauna, maging ang karunungan ng mga naunang hari bago pa siya. Oo nga. Ano kaya ang nalalaman niya tungkol kay Haring Zed? Ang mabuti pa niyan, Julia, my friend, oras na matapos natin yung misyon natin dito. Kailangan nating makausap yung lolo mo para naman malaman natin kung ano ba talagang nangyari at tunay na naganap kay Haring Zed.
Baka naman buhay pa siya hanggang ngayon. Malay mo, andun lang siya sa mundo ng mga engkanto at nagpapakuya-kuyakoy. Teka nga, napansin niyo ba yon? Bakit parang bigla na lamang natahimik ang buong kapaligiran? Kanina naririnig ko pa yung daluhong ng hangin. Ito ay dahil sa malapit na tayo sa pintuan. Pagbasdan nyo, naroroon na ang dulo ng hagdanan. Ngunit bago silang makarating doon, naramdaman nitong si Fred na para bang may tumutulak sa kanyang depensang nilikha. Para bang may pumipigil, animoy may pader na humaharang sa kanila upang wag magtuloy. Sumenyas itong si Fred upang huminto ang kanyang mga kasamahan. Dahil dito ay naging alerto naman itong sila Kulas. Alam nila na may problema sa kanilang harapan. Batid nila ang pagiging alerto nitong si Fred at ang tila bang paghahanda sa pakikipaglaban. At doon, bigla na lamang may mga pagsabog na naganap. Nawala ang hagdanang ilusyon at nalantad sa kanila ang napakalawak na silid kung saan silang naroroon. Napakataas ng kisame nito na para bang nasa loob sila ng isang napakalawak na kuweba na likha sa itim na marmol. May mga haligi ito ng marmol na itim na naglalakihan. Para bang mga naglalakihang puno ang uri nito na naroroong nakatukod mula sa sahig patungo sa napakataas na halos 30 talampakang taas ng kisame nito. Nagulat silang lahat. Hindi nilang lubos maisip na ang kailaliman ng dungeon ay ganong kalawak. Ngunit ayon kila Ninang ay ito pa lamang ang entrada. Kung susumahin, animoy ang mismong buong kabundukan ay ang kumakatawan sa dungeon. Ang mismong kabundukang iyon ang bilangguan ng mga kampon at ang kastilyo ng vampira sa ibabaw ay nagsisilbing harang nito patungo sa mundo ng mga tao. Naririto na tayo sa entrada ng dungeon. Ang nakikita niyong malawak na bungad na ito ay ang kabuuan ng harang na naglilimita sa mga kampon upang makaakyat sa itaas. Sino yung mga naglalaman? Akala ko ba nasa loob ang mga kampon? Bakit parang dito pa lamang meron ang nagaganap na labanan at patayan? Tingnan nyo yung matandang yun. Teka lang pa rin, Kulas. Hindi ba parang familiarity sa akin yan? Hindi ko makita masyadong pagmumaka. Lapitan kaya natin. Ano yung mga kalaban niya? Ang mga yan ay mga kampon. Sila ang mga nagbabantay sa loob ng entrada. Nakapagtatakang naririto sila sa labas. Subalit hindi kong natatandaan ang ginoong kalaban nila. Maaring isa rin itong manlalakbay o maaring isa din sa may interes sa mutya na nauna nang pumasok dito. Wow! Ang tapang niya. Mag-isa siyang nakikipaglaban. Abay, buong pag-aakala ko si Paring Sin yung naririto. Mantakin nyo, ibang tao palang nariritong nakikipaglaban. Sa kanila palang nagmumula yung mga pagtagundong. Oy! Hey! Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito? Paring Kulas naman, nakikipaglaban nga, tatanungin mo pa, sa tingin mo may oras yan para magpa-interview sa'yo? Kakaiba ito. Wala dapat ang isang yan dito. Wala dapat nakakapasok dito na hindi dumadaan sa tarangkahan. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Maaring sa loob mismo ng kastilyo dumaan ang lalaking yan. Maaring doon siyang nagmula. Kung magkagayon, posibleng may ugnayan siya sa mga vampirang naririto. Ang katanungan na lamang, ano ang intensyon niya? Tila yata sa nagaganap, hindi tayong basta-bastang makakalapit sa entrada. Bakit hindi natin gamitin ng aparato para tumigil na yung mga kampon na lumilipad-lipad? Akala ko yung mga kampon gumagapang-gapang lang sa lupa at tumatakbo at makikipagabulan sa atin. Di nyo naman sinabi na kaya palang lumipad nito at may mga ganyang uri ng kapangyarihan. Oo nga, tingnan nyo, wala naman silang mga fak-fak, pero lumilipad sila at lumulotang sa ere. At saka, ano kaya yung matanda na yan? Tingin nyo, huntingero ba siya o haswang? Sino kayo? Paano yung nalalaman ng pangalan ko? What? Hindi niya na tayong kilala, Paring Himeno.
kinalimutan na tayo ni paring Conrad. Oo nga, how could you? Matapos ang marami nating pinagdaan ng mga pagsubok at mga pagkikipaglaban, kinalimutan mo na kami, Manong Conrad. Pasensya na kayo pero hindi ko kayong kilala. Isa pa, anong ginagawa niyo dito sa dungeon? Paano kayong nakalusot sa pagbabantay ng mga vampira? Tumabi kayo dyan kung ayaw niyong mamatay. Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan kong tapusin muna ang mga kampong ito na nakalabas mula sa kanilang bilangguan. At sino ka naman dito? Huwag bang sabihin tagapagbantay ka? Mismo, binayaran ako ng mga vampira upang magdagdag ng karagdagang seguridad dito sa mga kampon. Kaya naman, mamaya na kayong magsalita. Kailangan ko pang tapusin ang tatlong ito. Tatlo? Dalawa na lang yan ah. Tingnan mo, tumutubo yung ulo ng isa. At doon ay nalantad sa kanila. Totoo nga ang kapangyarihan ng mga kampon ay hindi basta-basta dahil maski na ang pinugutan ng ulo ng tinatawag nilang Conrad o ang matandang si Conrado, naroroong biglang tumubo ang ulo ng kampon at tila bang mas naging agresibo ito na agad na sumalakay sa kanilang kalaban. Wala pa ang lalaking yan nang magtungo kami dito ni Nel. Ano ba ang nagaganap sa kastilyo ng mga vampira? Bakit? Personal silang kumuha ng isang taong mandirigma upang magbantay dito sa entrada ng bilangguan. Sa tingin ko, kilala siya nitong sila Kulas sa Timeno. Nakita niyo ba kung paano nilang kausapin ang matandang yun? Para yatang matagal na silang magkakilala. Natatandaan ko ang matandang yan. Kung hindi ako nagkakamali. Yan si Conrado. Sa aming nagdaang pakikipaglaban, malaking papel ang ginampanan niya upang magtagumpay ang aming pangkat kontra sa mga diablo. Isa siyang matalino at isang madunong na uri ng nilalang. Bagamat walang katiyakan kung anong uri siya, kung tao lamang ba talaga siya o may halo ng iba pang uri ng nilalang. Ngunit ang kanyang kaalaman at impluensya ay napakalakas, dahilan upang mabaliktad niya ang resulta ng labanan sa nagdaang digmaan. Pamilyar sa akin ang pangalang Conrado. Bagamat hindi ko pa siyang nakikita ng personal, ngunit ang kanyang ngalan ay kilala at sikat, lalong-lalo na sa mundo ng pag-aanting. Tinatawag siyang kolektor. Teka, senyor, bakit pong kolektor ang tawag sa kanya? Ano po bang ginagawa niya talaga? At saka malakas po ba yung Conrado na yan? Ang kolektor. Mukha yatang narinig ko na rin yan. Ang kolektor. Tama. Ang kolektor. Sinasabing isang nilalang na nagtataglay ng pinakapambihira at pinakamalalakas na uri ng relika sa mundong ito. Kolektor ang tawag sa kanya dahil lahat ng maiisip at ninanais ng mga pinakamaimpluwensya at pinakamakapangyarihang nilalang sa mundong ito ay nasa kanya. Isang mailap na uri ng nilalang ang kolektor. Marami ang tumutugi sa kanya upang makuha ang mga pag-aari niyang relika at mga anting. Subalit, ni minsan ay wala pang nakakahuli sa kanya at wala pang napapabalitang nananalo sa pakikipaglaban sa kanya. Hindi ko masasabi na isa siyang makapangyarihang antingero dahil walang ang katiyakan kung isa ba siyang tao. Ngunit ang kanyang abilidad na dulot ng kanyang mga tinataglay na relika at mutya ay pambihira. Doon ay nalantad sa lahat ang katotohanan o bahagya, parte ng katotohanan sa pagkakakilanlan nitong si Conrado. Ang nilalang na binansagang kolektor na makikita nga iba't ibang uri ng relika at mga mahiwagang sandata ang gamit nito sa pakikipaglaban sa mga kampon. Maging ang patalim na ginamit niya upang pugutan ng ulo ang isa sa mga kampon ay kakaiba ang hugis, kakaiba ang itsura at lalong-lalo na ang liwanag na nagmumula dito. Kaya naman naroroong mas lalong naging interesado ang lahat at nakatuon ng atensyon sa pakikipaglabang nagaganap. Wala na rin silang mapagpipilian pa. Kailangan na nilang tumawid dahil naroroon na sa loob nito ang kanilang mga kasamahan. Isa pa,
wala naman silang ibang dadaanan papasok sa dungeon, kundi mismo ang entrada kung saan naroroon naglalaban ang apat. Baby Kulas, ayos ka lang ba? Akala ko mapapano ka na doon. Kulas, sa uli-uli, makinig kayo sa akin. Mabuti na lamang at mabilis kumilos. Iyang lalaking kakilala nyo? Oo, si paring Conrad. Close kami niyan, sanggang dikit. Aba, binibigyan niya ako ng pagkain yan eh. Alam niyo ba, yan yung dahilan kung bakit nawasak yung mga kampo ng mga kalaban nung nakikipaglaban pa kami sa pamilya ni Pakundo. Yung tatay ni Officer Gwen. Ay, may tatay pa pala itong si Officer. Teka, paano niyong nalalaman ng tungkol dyan? Sinong nagsabi sa inyo? Nag-iispiya kayo sa tungkol sa nakaraan ko at impormasyon tungkol sa akin, ano? Hindi niyo bang alam na bawal yan? What? Ay, hindi mo bang alam? Oo nga pala, ano? Iba na pala yung ginagalawan nating timeline parang imeno. Hey, for your information, Officer Gwen, ang tatay mong si Don Pakundo, ang dahilan kung bakit kamunti ka ng magulo ang mundo ng mga tao. Well. Pero dahil dito kay paring Conrad, at saka nabaliktad na rin yung prinsipyo ng mayordomo niya. Yung sino nga yun? Paring Jimeno, ano na nga pangalan nung tauhan niya? Yung pogi na simpatiko na mayabang, yung isnaberong tumataas-taas yung kilay kapag tinitingnan tayo. Si paring Sandro. Ayun, si paring Sandro. Alam mo ba, nung napangasawa mo yon, abay nagbagong buhay na kayo, tumulong kayo sa amin. Doon ay namula naman ang mga pisngi nitong si Gwen. Dahil sa natatandaan na kilala niya nga at marami ng panahon nang huli niyang makita si Sandro. Simula nang naglaya siya mula sa kanilang teritoryo ay hindi niya nang nakita pa ang kanyang ama, maging itong si Sandro na noon ay batang paslit pa lamang na kagaya niya. Kaya naman labis ang pagkagulat niya na maging ang detalye tungkol sa ibinaon niyang nakaraan ay nalalaman nitong sila Kulas. Naroroong nanahimik na lamang ang pulis at tila bang walang maisagot sa mga nabigkas nitong si Kulas. Lalong-lalo na nang tukuyin nito ang pagiging asawa niya dito kay Sandro. Paring Kulas, tingin mo, tulungan na kaya natin yung si paring Conrad para matapos na yung ginagawa niya at para malaman na natin kung paano tayong papasok dyan sa trangkahan. Esa pa, hindi ba sabi niya nagbabantay siya dito? Ibig sabihin noon, kailangan nating magpaalam sa kanya para pasukin yan. Maya-maya ay nakita nila na inilabas nitong si Conrado ang isang mahabang espada. Nagliwanag ito ng kulay dilaw. Matapos iyon, makikitang tila bang idinugtong niya ito sa hawak niyang punyal. At doon ay lumabas ang isang nagliliwanag na asul na kampilan na sa bawat pagkumpas nito sa ere, nag-iiwan ito ng nakakasilaw na liwanag na tila bang gumiguhit sa hangin. Nang ikumpas ito, nang ihataw ito nitong si Conrado patungo dito sa mga kampon, naroroong makikita ang pagkaputol ng kanilang mga braso. 2 sa 3 kampon ang bumagsak at naroroong tila bang nagpupumilit ang mga naputol na katawan nito upang mapanumbalik at gumaling, upang magdikit-dikit at mabuong muli. Subalit tila bang ang epekto ng liwanag ng kampilang hawak ni Conrado ay naging dahilan upang unti-unting malusaw ng tuluyan ang mga katawan nila. Hanggang sa isang kampo na lamang ang natitirang naroroon nakaharap ng matanda. Sumpain kang matanda ka. Ang pagdating mo dito ay tiyempo sa aming paglaya. Kung hindi kang humarang dyan, kanina pa kaming nakaakyat sa itaas. Kanina pa naming nasilayan ang mundo sa labas. Tampalasa ang primordial. Ang lakas ng loob niya upang maging balakid na muli sa aming paglaya. Pasensya na kayo pero trabaho lamang ito. Maliban pa doon, meron pa akong apong nag-aaral sa labas kaya hindi kayo maaaring lumabas para manggambala. Trabaho lang, bayad na to kaya kailangan kong tapusin. Tama ang vampirang yun. Tama ang oras ng paglabas nyo mula sa inyong bilangguan. Kaya naman, paano ba yan? Mamaalam ka na bago ka pang magtawag ng mga kakampi mo.
Iimbestigahan ko ang kadahilanan kung paano kayong nakalabas sa inyong kulungan. Ngunit sa ngayon, kailangan mo munang mamatay. Subukan mo, hindi mo mapapatay. Diyan ka na! Doon ay nagtangkang maglaho itong kampon at mabilis na lumipad papalayo. Subalit inihagis nitong si Conrado ang tila bang uri ng kadenang manipis lamang na kulay puti at naroroong napakabilis na dumikit ito at bumalot sa katawan ng kampon. Pinuluputan nito ang kampon na para bang nilingkis ng isang sawa ang katawan ng nilalang at naroroong bumagsak ito sa sahig. Mabilis naman na sinundan nito ni Conrado ng kanyang pag-atake gamit ang kanyang kampilan at naroroong sinaksak ito sa ulo. Dahan-dahang huminto sa pagpupumiglas ang kampon hanggang sa tuluyan nga itong malusaw. Doon ay agad na naglaho ang kampilang hawak nitong si Conrado at bumalik ito sa ordinaryong espada. Maya-maya pa, ang espada ay nawala at tila bang naroroong patpat na lamang ang natira kay Conrado na agad niyang isinilid sa kanyang likuran. Ang kanyang punyal naman ay nawala ang liwanag at agad niyang inilagay sa lalagyan nito. Matapos iyon, saka pa lamang siyang tila bang nakaramdam ng pagod. Napaluhod ang bahagya itong si Conrado at tuluyang naupo sa sahig. Ay, kung hindi lang mataas ang bayad ng vampirang yon at kung hindi lang kinakailangan para sa kaligtasan ng aking apo, hindi kong gagawin ang trabaho ito. Masyadong matanda na ako para sa pakikipaglaban sa mga kampon. Wow! Ang galing mo doon paring Conrad ah! Akalain mo yun? Napabagsak mo yung 3 kampo na yon? Apir! Sino ba kayo? At bakit bang naririto kayo? Napakaingay mo naman yata, binata. Isa pa, ang nakita nyo ay mga walang kwentang kampon lamang. What? Walang kwenta pa ba yun? Ang lakas-lakas nilang 3 at ang husay makipaglaban. Tama. Ang mga uri nila ay nasa ibabaw na bahagi ng bilangguan nila. Sa makatuwid, sila ang pinakamahihina sa lahat ng mga kampon na nasa loob ng bilangguan. At kayo, bakit bang parang may pakiramdam ako na may sadya kayo sa kailaliman ng dungeon? Tumpak! Gusto naming makuha yung mutya ng hunyango na inilagay dyan ng hari ng mga aw-aw. Kailangan namin makuha yun bago pa makuha ng iba. At saka alam mo na, talamak ang mga espesyal na uri ng tao sa labas. Kailangan naming magamit yun upang tapusin sila. Lalo-lalo na yung pinaka-leader nila, si Tantan. Nagmula pa yun doon sa sinaunang panahon napadpad dito. Kaya ayun, balak naming tugisin at ubusin ang lahat ng mga kampon niya. At ang lahat ng mga binhing ipinakalat niya dito, mahirap na. Baka dumami pa sila. Kung gayon, hindi ko kayong pipigilan. What? Hindi mo kami pipigilan? Bakit? Akala ko ba nagbabantay ka dito? Dahil ang utos lang naman sa akin ng vampirang primordial ay pigilan ang paglabas ng mga kampon. Ngunit hindi kasama sa kontrata ang pagpigil sa sinumang papasok dito. Ikaw, anong gagawin mo? Aalis ka na ba? Tapos na ba yung trabaho mo dito pa rin, Conrad? Sabihin na nating sasama muna ako sa inyo dahil kailangan kong maimbestigahan kung papaanong nagawang lumabas ng 3 ulupong na yon mula sa selyadong bilangguan ng mga kampon. Yun ay kung ayos lang sa inyo. Sandali lang. Mukha yatang nagkataon naman ito. Eksaktong sandali ng aming pagpasok dito ay naririto ka. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas nang pasukin namin ito upang umpisahan ang ritual sa pagpasok sa kailaliman upang makuha ang selyadong mutya ng hunyango. Bakit tila yata bigla-bigla ang naganap na paglalagay ng primordial na yun ng tagapagbantay dito? Pera lamang ang aking habol dito, maliban pa doon ang maalamat na relikang kalis na nasa ilalim ng dungeon na ito. Ibig kong idagdag ito sa aking koleksyon at ang sabi sa akin nitong primordial, malaya ko itong makukuha ng libre kung magagawa kong imbestigahan ang dahilan ng pagkakawala ng selyong pumoprotekta sa kulungan upang hindi makalabas ang mga kampon. Isa pa, may kutob ang primordial na nag-uumpisa ng magbago ang mga kampon.
nag-uumpisa na sila sa kanilang ebolusyon. Tahimik si Senyor Ibarra. Tahimik itong si Sir Ed dahil nauunawaan nila kung ano ang maaring mangyari. Dahil na rin dito sa sinasabi nitong si Conrado na ebolusyon ng mga kampon. Kung mismong ang tatlong nakaharap niya ay ang mga pinakamahihina pa lamang sa mga kampon. Sa makatuwid, maaaring ang mga nilalang na nasa antas ng tinatawag na Biskonde ay mga makapangyarihang kampon na hindi basta-bastang kaharapin. Batid nitong sila Fred, ang tatlong kampon na tinapos nitong si Conrado ay tila bang nasa antas o katapatan ng pinakamalakas na nakaharap nila sa kasalukuyang mundo. Mga malalakas na uri ng nilalang na naroroon pang sa katotohanan ay hindi tatablan ng lahat ng kakayahan ng mga antingero. Subalit ang dibinong kakayahan at kapangyarihan nitong si Fred ang magiging alas nila. Parte ito ng mga sandata na nabibilang sa mga sandatang nagamit nitong pangkat nila Kulas sa kanilang paglalakbay sa panahon nitong si Haring Zed. Ang mga sandatang naroroong binubuo ng iba't ibang pangkat at antas. At ang tinataglay nitong si Conrado ay isa sa mga dibinong uri nito. Isa sa pinakapambihira, isa sa pinakahahanap-hanap ng lahat ng mga nangongolekta ng mga relika. Dahil nga sa kakayahan nito na pumuksa ng mga nilalang na may bahid ng kadiliman at kasamaan sa kanilang katawan. Isa sa pinaka-epektibong uri ng sandata pagdating sa pakikipaglaban sa mga kampon. Ngunit hindi maiwasan nitong sila Ninang at Sir Ed ang mag-isip ng iba tungkol dito kay Conrado. Ito ay sa kadahilanan na tila bang napakakonbenyente ng mga kaganapan na para bang inaasahan ng mga vampira ang kanilang pagdating. Tila bang hindi basta-basta nga hayaan ni Vladimir ang malaya silang kumilos sa kailaliman ng dungeon at magawa nila ang mga gusto nilang gawin nang walang nagbabantay. Batid nitong sila Senyor Ibarra, Sir Ed at Ninang na naroroon itong si Conrado hindi upang gambalain o pigilan sila, kundi naroroon ito upang bantayan ang kanilang mga pagkilos. Alam nitong si Senyor Ibarra, hindi lamang ang mutya ng Hunyango ang naroroon sa ilalim ng dungeon. Batid nila na may iba pang uri ng mga bagay, kagamitan at makapangyarihang relika ang naroroong naisilid at pinoprotektahan ng mga isinumpang nilalang. Kaya naman ang kaganapang iyon, ang misyon ng pangkat nila Senyor Ibarra ay tila bang misyon na kagustuhan na rin ng mga vampira. Dahil isang uri ng buhay na relika ang ibig makuha nitong si Vladimir mula sa kailaliman. Nagawa ko na ang gusto mong gawin, binata. Sigurado ka bang magiging maayos ang mga kasamahan mo sa loob ng kuta ng mga kampon? Wala ka bang interes na sumama sa kanila? Bakit pinili mong manatili dito at pinilit mong sabihin na nagtungo ka doon? Maraming salamat sa tulong mo pero mas magiging ligtas sila doon. Naroroong nagbabantay ang primordial at naroroon ang aking irog na si Valentina. Mas delikado ang labas dahil naririto ang tunay na mga halimaw. Hayaan mong ako nang humarap sa kanila at mailayo sa panganib ang aking mga kasamahan. Hindi na nilang kailangan pang dungisan ng kanilang mga kamay sa dugo ng mga kalabang naririto. Pasensya ka na, Zen, kung hindi namin magawang tulungan ka sa mga nagaganap dito. Sadyang wala kaming sapat na kakayahan upang tumulong sa pakikipaglaban sa loob ng dome ng mga vampira. Naririto nang sumapit ang mga nilalang na nagnanais na mapa sa kamay nila ang mutya. Hindi sila magdadalawang isip na patayin ang sino mang hahadlang sa kanila. At sigurado ako, oras na makalabas ang iyong mga kasamahan, tangan ang mutya ng Hunyango, papastangin silang lahat ng mga taga-kabilang kontinente. Maraming salamat sa mga impormasyong ibinigay niyo sa akin. Hindi niyo kailangang mabahala. Haharapin ko sila. Titiyakin ko, magiging ligtas ang lugar na to bago pa mang makalabas sa mga kasamahan ko.
Kaya naman kung maaari, lisanin nyo ng lugar. Ayokong madamay pa kayo. Hindi mo ako kasamahan at hindi akong nasa ilalim ng iyong pag-uutos. Kaya mananatili ako dito kung gusto ko. Manahimik ka na lamang. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Pero huwag mo akong utusan. Naroroong lumalabas na totoong nakausap ni Filomena itong si Zen. Subalit hindi lahat ng sinabi ni Filomena ay totoo dahil hindi totoong nagtungo si Zen sa loob ng teritoryo ng mga vampira. Naroroon siyang nanatili sa labas. Ito ay sa katotohanan na ayon sa hari ng mga waya, may mga nilalang na hindi inaasahang dumating sa kabundukan na nagmula pa sa kabilang kontinente. Mga nilalang na ang intensyon ay mapasakamay ang mutya ng Hunyango. Mga nilalang na walang kaparis ang kasamaan at karahasan at natitiyak nitong hari ng mga waya na sa oras na makita ng mga ito ang mutya ng Hunyango, lahat ng nasa kapaligiran ay matatapos. Batid ni Zen na matindi ang presensya ng mga ito. Nararamdaman niya ang lakas ng puwersa. Maliban pa dito, maging ang Volturi, maging ang tinig na nasa kanyang isipan, pareho at iisa ang nais na mangyari. Ang kaharapin niya ang mga nilalang na hindi pang kilala mula sa kabilang kontinente. Batid nitong si Zen, hanggat kasama ng grupo niya itong si Fred at si Valentina, hindi magiging problema ang magtagumpay laban sa mga kampon. Dahil nga si Valentina ang itinuturing na reyna ng mga primordial. Sa makatuwid, ang kagamitan, mga uri ng kasangkapan, proteksyon, makinarya, maging ang mismong teknolohiyang gumagana sa loob ng kaharian o ng kastilyo at ng dungeon na iyon ay alam nitong si Valentina at kayang-kaya niyang gamitin. Bukod pa doon ang kapangyarihan nitong si Fred sa pagiging dibino. Ito ang pinaka-epektibong kaparaanan upang magtagumpay sila. Alam nitong si Zen ang kanyang kapangyarihang negatibo at tila bang nagmula sa kadiliman ay hindi ganoon kaepektibo pagdating sa mga kampon. Sa makatuwid, walang katiyakan na kahit pang magtungo siya doon ay magagawa niyang matulungan ng buo ang kanyang mga kasamahan. Mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng mga ito at kung titimbangin ang sitwasyon, mas mataas ang tsansang magtagumpay ang kanyang pangkat sa loob ng dungeon kumpara sa mga nagbabadyang panganib na nasa labas. Ang mga itinuturing na pinakamalalakas sa kabilang kontinente. Ang mga itinuturing na kilabot pagdating sa kalakasan, kapangyarihan, karunungan at personalidad. Ang mga ito ang kanyang kailangang kaharapin at tapusin. Dahil malinaw na ayon sa hari ng mga waya, ang utos sa mga nilalang na ito, wasakin ang kanilang syudad at kunin ang mutya ng Hunyango sa anumang kaparaanan. Dito magtatapos ang ating yugto sa gabing ito. Kaya naman maraming salamat sa mga nariritong patuloy na nakikinig sa ating kwento. Mag-uumpisa na ang pakikipaglaban ni Zen sa mga hindi pang nakikilalang nilalang na nagmula sa kabilang kontinente. Mga nilalang na maaaring maihalin tulad natin sa kanila. Kung sila Zen ang maaaring maituring na pinakamalakas pagdating sa antas ng kapangyarihan sa kanilang kontinente. Ang bawat kontinenteng naroroon sa kanilang daigdig sa mundo ng itim na Hunyango ay may mga kinikilalang pinakamalalakas at makapangyarihan sa kanila. Kaya naman, tama lamang na isipin na sa mga susunod na labanan at paghaharap, ang makakalaban nitong si Zen ay maaaring mas malakas o kasing lakas niya lamang at maaaring magdulot ng pagbabago sa takbo ng ating kwento. Kaya naman mga ka-Midnight, ating abangan ano ang magiging papel ng Conrado sa kwentong ito. Ano ang tunay na pakay ng mga primordial sa kailaliman ng dungeon? At mapagtatagumpayan kaya nila ito nang walang napapahamak sa kanila. Maliban pa doon, anong magiging papel ni Filomena sa labanang kakaharapin nitong si Zen kontra sa mga hindi pang kilalang nilalang na nagbabadyang sumugod na sa kastilyo upang makuha ang mutya ng Hunyango?
Lahat ng yan at ang mga susunod pang kabanata, abangan dito lamang sa Midnight DJ. Ito pong muli ang inyong narrator na si Sir Mar. Magandang gabi sa inyong lahat.